dumating ako sa buhay ko na sabi ko sa sarili ko, nakakapagod na gumawa ng content. Sinabi ko yon kasi hindi naman ako nagkakaroon ng more than 10,000 followers sa TikTok na pinangarap ko. Yung followers ko sa Facebook, 6,600. Pero, na-realize ko, wala na akong pake. Wala akong kebs kung ito lang ang following, and I'm going to post for myself, not for the freaking views. Pake ko sa algorithm dito. Anyway, so, it was my birthday week last week and nagpunta kami sa isang home for the aged sa may Magtalpan, Rizal. So, na-miss ko mag-outreach work. Ginagawa ko to way back. So, hindi niyo ako ganun kakilala. Ang pangarap ko sa buhay ay yumaman para mas marami akong matulungan. Well, eto talaga yung passion ko, mag-outreach project at pangarap ko magkaroon ng foundation. Pasensya na hindi namin pwedeng i-post yung mga taong nakatira dito na matatanda. Kasi mga abandoned sila, yung iba abused at yung iba wala ng pamilya. Ito ang bahay nila at ito ang Anawim Foundation. Pwede kayong pumunta dito, pwede kayong mag-donate ng food, ng in-kind. At guys, hindi lang pera ang pwede natin itulong. Pwede tayong mag-donate ng time, pwede tayong mag-donate ng resources, pwede tayong mag-donate ng lumang damit, ng kumot, at kung ano-ano pa. And after that, ito yung treat ko sa sarili ko. Nakakita kasi ako ng Airbnb sa may Lubao, Pampanga. And nakita ko 1,790 lang yung lugar. At ang akala ko sobrang joke time siya kasi nga, hindi naman ganun ka-responsive yung host. Anyway, so bito ko pa rin siya kasi nga talaga wala naman akong ganun kalaking budget para magbakasyon ngayon. So, eto, nahanap ko siya, owned daw siya by Hotel Hana, Boracay. And again, disclaimer, hindi talaga responsive yung host nila. At hindi ko alam kung ayaw nila mag-co-host. Nag-offer na rin ako mag-co-host, pero wala keb si owner. Anyway, eto talaga yung highlight ng place dito. Simple lang siya, very quaint, very cozy, pero mura. 1,790 ba naman? At 1,300 lang daw pag weekdays. Okay dito, may pool, makikita mo yung mga palayan. Yun nga lang, mag-off lotion ka. Yung water nila, clean naman. Ganyan lang talaga yung kulay kasi nag-react yung chlorine dun sa water kasi nga prime water daw yung gamit. Pero, malinis naman siya guys. And in fact, warm yung pool nung dumating kami. Warm kahit hindi nagwiwi yung mga tao dyan ha. Siguro because of the weather. Anyway, ito yung Balya Paula. Balya Paula yung name ng place. You can find them in Facebook. Pero I suggest sa Airbnb na lang kayo mag-book. Yung room naman nila dito, very cozy. Good for 2. Pero pwede naman kayo mag-extra bed. Meron din silang day tour dito. 100 pesos per person. Tapos 500 pesos yung kabana. Wala silang restaurant. Wala silang free breakfast. So, I suggest mag-grocery kayo. Meron naman Grab, so pwede naman kayo magpa-Grab dito sa lugar na to. Alam mo, yung pinaka-highlight ng bakasyon na to is kasama ko yung mga kaibigan ko na parang kapatid ko na. Tapos, yung asawa ko and dumating din dito yung HR namin sa trabaho na lately nagiging close ko na din. And alam mo, sobrang pasalamat ko kasi nabigyan kami ng ganitong pagkakataon na magpahinga, mag-reflect, at yun lang talaga yung balak ko. May onting dalang pagkain, makakapag-relax sa kwartong napaka-komportable. It may not be too fancy, pero okay na rin. It reminds me of humble beginnings. 'Di ba? Humble places that I've been to. And hindi mo talaga kailangan gumastos ng napakamahal, especially napakamahal na talaga ng gas ngayon. And alam mo, yung pinaka-blessed ako is may mga taong bumili pa ng birthday cake at sinurprise ako. Kasi for someone na mas sanay na nagbibigay kaysa nabibigyan, sobrang, ito yung hinahangad minsan ng puso ko. Yung sana maalala din ako.